Praise the Lord. Welcome to the study of the fundamental teachings of the Holy Bible. Praise God, hallelujah. Ayon sa Psalms 34:3, let us magnify God and let us exalt His name together. Kapatid, binabati kita sa matamis na pangalan natin Panginoon sa Kristo. At papasalamat ako na binibigyan mo ng pansin at pinunlakan mo ang panawagan ng Holy Spirit para makapag-aral ka ng salita ng Diyos sapagkat ito ay napakamahalagang bahagi po ng ating buhay para po sa ating kaligtasan at pagyaman. Hallelujah. Okay, bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Aming Diyos, amang sumasalangit, Lord God Almighty, salamat po sa magandang pagkakataon na ito na kami ay iyo pong pinintulutan na makapag-aral po ng iyong salita. Dinadalangin ko ng aking kapatid na mapasa kanya yung mayamang basbas at pagpapala. Please open up our understanding at ang aming puso, Panginoon, na matuon lamang sa amin pong pag-ibig sa iyo. Hallelujah. Pagpalain mo kami, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Okay. Ating pag-aralan itong fundamental teachings of the Holy Bible. Nasa lesson 1 tayo at ito ay pinamamagatang Discovering the Truth. Hallelujah. Are there how many books in the Bible? Answer, 66 books. The books of the Holy Bible are divided into two testaments. Ang Old Testament at ang New Testament. Ang Old Testament ay may 39 books. Samantalang ang New Testament naman ay may 27 books. Kung dali lamang ito matandaan, so easy to remember kung ilan ang aklat ng buong Biblia. Atin lang sundan kung ano yung sinasabi dito sa baba. Ang Old Testament has 39 books. The word old has 3 letters, O-L-D. Di po ba? The Old Testament has 9 letters. Testament, T-S-T-A-M-E-N-T. Testament. Isulat daw natin ang 3 at saka itabi natin ang 9 para makita natin ang 39. So, write 3 and 9 to appear 39, okay? Parang laro lang, ano po? Ang New Testament naman ay mayroong 27 books. The word new has 3 letters. The word testament has 9 letters. So, i-multiply naman natin dito. Kung doon sa Old Testament, pinagtabi lang natin para makakuha tayo ng 39, pinagtabi lang yung 3 and 9. Dito naman sa New Testament, ang letters na testament ay siyam. Tapos, i-multiply natin by 3 kasi new, N-E-W, di 3 letters, diba? Multiplied by the word testament which has 9 letters, it makes it 3 times 9 equals 27. Okay? So, parang laro nga lang talaga para lang madali maintindihan at maunawaan natin. So, 39, ang Old Testament plus 27, there are 66 books in the whole Bible. Ang Old at saka ang New Testament ay mayroong 66 books. Okay. Ang Diyos ba ay nakikipag-usap pa sa tao
maging sa ating panahon? Does God still speak to man even in our present day? Kung oo, if it is yes, sa anong paraan naman? Kasi bakit marami pa rin mga tao na nagsasabi na sila ay naniniwala sa Diyos, pero naliligaw pa rin sila ng landas? As if they are still lost, di po ba? Gayong nandiyan naman, nakipag-usap naman pala ang Diyos sa ating panahon. Praise the Lord. Ano ang koneksyon ng Biblia sa ating buhay? What is the connection of the Bible to our everyday life? According to Deuteronomy chapter 5 verse 24, God does talk with man and He lives. Ang Diyos ay nakikipag-usap pa rin sa tao at siya ay buhay. Sa Deuteronomy chapter 5:24, He said, "Behold, the Lord our God has showed us His glory in His greatness, and we have heard His voice out of the midst of the fire. We have seen this day that God doth talk with man, and He lives." Yan po. In 2 Peter 1:20 to 21, it clearly states that through the Bible, God speaks with man. Maliwanag dyan sa pangalawang Pedro chapter 1 verses 20 hanggang 21 na ang Diyos ay nakikipag-usap at nagsasalita pa sa tao hanggang ngayon. Subalit maraming mga tao na nagsasabing sila ay mga Kristiyano na, subalit sila ay naliligaw pa rin ng landas. At bakit? Dahil ang sabi po ng Hosea chapter 4 verse 6, "They lack knowledge of the Word of God." So naliligaw ang tao dahil sa kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Palibhasa kasi ang ating inatupag habang namumuhay tayo sa lupa, natural, hanap buhay, pag-aaral, paghanap ng kaliligaya, di ba? Pero aminin natin na hindi sapat ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Kung kaya, hindi natin masyadong nalalaman ang lahat-lahat ukol sa salita ng Diyos ang Biblia. Kaya, kung kulang naman yung ating nalalaman sa isang bagay, natural yun na hindi natin masyadong matutukoy. So it will also result to our lives kasi ang Biblia, ito ay salita ng Diyos at ito ay patungkol sa buhay natin dito sa lupa para tayo mabubuhay na masagana at para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Hallelujah. Hosea 4:6, basahin natin yung verse na yon. "My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children." Medyo madamdamin ang pananalita na ginamit dito sa Hosea 4:6 at ang Diyos mismo ang nagwika niyan na ang mga tao daw ay nangasisira o nangapapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos. At ang iba dahil ayaw nila, nire-reject nila ang salita ng Panginoon sapagkat siguro hindi nila napagtanto kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. So binabaliwala po. So babaliwalain din sila ng Diyos. Sakit naman. Upang hindi sila magiging lingkod ng Panginoon. Habang nakikita daw na kanilang kinakalimutan ang batas at alituntunin ng Panginoon, kakalimutan din ng Diyos sila at ang kanilang mga anak. O Lord. Sa pangalawang Pedro 1:20 to 21 naman, "Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man,
but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. So itong Biblia, hindi naman ito dumating na ginagawa lang ng tao. Hindi rin ito pang sariling idea at discovery. Hindi. Subalit ang hula o ang Biblia ay hindi dumating noong unang panahon sa pamagitan ng kalooban ng tao. Subalit, yung mga banal na tao nung una ay nagsasalita sila, pagsalita sila ayon sa utos ng Espiritu Santo. No? Kumbaga kinasihan sila ng Holy Spirit. Okay. Dito sa ating part 1, tapusin muna natin dyan at magkikita na naman tayo. Tutuloy po natin doon sa next segment. What is the Holy Bible? Praise the Lord. Okay, manalangin tayo. Aming Amang Diyos, marami pong salamat sa iyo pong pagpapala sa amin na makapag-aral sa iyong salita. Pagpala ng aking kapatid na kasama ko ngayon sa pag-aral na ito. Kikita-kita kami, Panginoon, sa next segment po. Hallelujah, ng aming pag-aaral. Sa iyo po ang lahat po ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.